Kamusta? Ako si Tagalog Storyteller at ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang Thai comedy youth drama na tinawag na Ugly Duckling Series. Si Mainom ay isang napakahiya at hindi tiwala sa sariling dalaga na palaging may kahon sa kanyang ulo sa lahat ng oras. May kakaibang kondisyon siya na nagdudulot sa kanya na hindi mahalin ang kanyang sariling mukha. Totoong naniniwala siyang siya ang pinakapangit na tao sa buong mundo at kinakailangang itago sa mga tao. Sa katunayan, hindi na siya tumitingin sa salamin sa loob ng mahigit 3 taon at hindi na rin lumalabas ng bahay. Kasama ni Mainom ang kanyang kapatid na si Plawan at ang kanyang ama na si Mr. Bun na palaging nag-aalala sa kanya. Sa isang gabi, umuwi si Plawan na may pasa sa siko at inamin na nagnanakaw siya para hindi siya mapag-initan. Inilipat niya ang atensyon ng kanyang ama sa kanyang kapatid na isang total na baliw dahil sa kanyang kondisyon. Madalas din nagkakaroon si Mainom ng mga atake ng nerbiyos at nahihirapan siyang huminga kapag siya ay kinakabahan. Masakit sa kanya ang sinabi ni Plawan at naging mahirap sa kanya ang huminga. Tinutulungan siya ni Mr. Bun, na sanay na sa mga reaksyon niya sa mga nakaraang taon, na magpakalma. Kinuwento ni Mainom ang kwento ng kanyang buhay sa kanyang blog tungkol sa kung paano siya naging isang ugly duckling. Baka magulat ang mga tao na sa unang 13 taon ng kanyang buhay, si Mainom ay tulad ng anumang normal na tao. May mga kaibigan siya, isang buhay na sosyal, at may tiwala siya sa kanyang sarili. Ngunit noong siya ay nasa gitna ng kanyang paaralan, nahulog siya sa pinakapogi sa kanyang klase. Sobrang iniibig niya ito na isang araw, inamin niya ang kanyang pag-ibig sa harap ng lahat. Ngunit sa kanyang kalungkutan, hindi ito nagbalik ng kanyang mga nararamdaman. Sa halip, itinapon niya ang kanyang regalo sa lupa at tinawag siyang pinakapangit na babae sa buong mundo. Pinilit pa niyang isuot ang isang bag sa kanyang ulo at tinawag ang kanyang mukha na parang a jump scare. Sinundan siya ng kanyang mga kaklase at tinawag siyang pangit. Ang pangyayaring ito ay sobrang nakakabasag pag-asa para sa kawawang bata na ito na nagtulak sa kanya na itaboy ang lahat ng nasa paligid niya at tumanggi ng pumunta sa paaralan. Ginawa ng kanyang ama ang lahat ng makakaya niya para kumbinsihin siyang bumalik, ngunit nang ma-realize niya na may totoong problema ito, pinayagan niyang magkaroon siya ng homeschooling matapos ang pangyayaring ito. Pagkatapos ng insidente, hindi na tumingin si Mainom sa salamin ng 1 taon at hindi na rin siya lumabas ng bahay. Iyon ay hanggang isang araw, nang siya ay nasa labas ng bahay at nag-aalok ng tulong sa isang hindi niya kakilalang tao. Agad siyang naglagay ng isang papel na bag sa kanyang ulo upang itago ang kanyang mukha. Sa oras na iyon, napagtanto niya na siya ay pinakamasaya kapag ang kanyang mukha ay takip. Ang kanyang pagnanasa para sa bag ay naging kakaiba. Sa kalaunan, naging isang kahon ito dahil mas matibay ito. May mga pagkakataon na makikita ito ng kanyang pamilya, ngunit mas gugustuhin ni Mainom na manatiling nakatago kahit mula sa kanila. Kaunti lang niyang pinapakita ang kanyang sarili sa salamin. Ginugol ni Mainom ang karamihan ng kanyang oras sa pag-uusap sa mga tao sa social media na hindi nakikita ang mga mukha ng isa't isa. Sa susunod na araw, pumunta si Mr. Bun sa doktor para humingi ng instant na lunas sa sakit ni Mainom. Linawin ng doktor na hindi siya may sakit, mayroon lamang siyang kakaibang kondisyon na kilala sa Japan bilang hikikomori. Pangunahing nagdudulot ito sa mga kabataan o mga batang adult na nag-iisa sa mundo, nakakulong sa kanilang kwarto sa loob ng mga araw, buwan, o kahit taon na tumatanggi makipag-ugnay sa iba. Ayon sa doktor, hindi gaanong malala ang kaso ni Mainom dahil mayroon pa siyang pakikipag-usap sa kanyang pamilya, na ibig sabihin ay may pagkakataon siyang makipag-ugnay sa ibang tao kung siya ay piliting lumabas. Ang tanging problema niya ay ang kanyang takot. Pinayo ng doktor kay Mr. Bun na ilabas ang kanyang anak bago nito tuluyang katahimikan ang kanyang pamilya. Sa hapunan, ginamit ni Mainom ang straw para kumain, tinanggihan niyang tanggalin ang kanyang kahon sa mukha. Sa isang malalim na tinig, sinabihan siya ni Mr. Bun na makinig ng mabuti ang mga anak ni Mr. Bun na maghintay ng kanyang pagsasalaysay. Hindi pinalad siya at lumabas na papunta sa kanyang kwarto. Napaiyak siya ng 1 oras sa pangangamba sa kinabukasan. Siya ay tiyak na lahat ay mag-iisip sa kanya dahil sa kanyang kahon. Ngunit mas pinipili niya ang pagtatawanan kaysa tawagin na pangit. Upang magbigay ginhawa, dinalhan siya ni Plawan ng bago niyang kahon upang palitan ang lumang kahon.
Inalok din ni Plawan na tulungan siyang ayusin ito. Anime ka voice. Pagkatapos, tinanggal niya ang kahon para sa unang pagkakataon at ipinakita ang kanyang mukha, na malayo sa pagiging pangit. Inalagaan siya ni Plawan at ipinagtanggol na hindi siya pagtawanan ng iba, ngunit hindi ito nakatulong sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos nito, nilagyan ni Plawan ng mga dekorasyon ng bagong kahon para kay Mainom. Kinabukasan, dinala siya ni Mr. Bun sa doktor para sa karagdagang konsulta. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan ni Mainom na lumabas ng bahay nang walang kahon. Muling kinikilala siya ng mga tao sa kalsada, ngunit hindi ito naging madali para sa kanya. Siya ay sobrang kabado at nahihirapan, ngunit tinulungan siya ni Mr. Bun na magpakalma sa pamamagitan ng pagtugtog ng maginhawang musika habang sila'y naglalakad. Nang dumating ang unang araw sa paaralan, tiningnan siya ng lahat ng mga estudyante at nag-uusyoso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya iniinis kundi hinahangaan ang kanyang kagandahan. Bagamat kinakabahan, handa nang simulan ni Mainom ang bagong buhay na may kumpiyansa na dati wala siya. Nang magpatuloy ang kanyang pag-aaral, naging mas kumpiyansa siya sa kanyang sarili. Ngunit may mga hindi pa rin makapaniwala at nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Anime ka voice. Isang araw, tinawag siya ng isang estudyante na si Ozo na humiling ng tulong. Natuklasan ni Mainom na may mga chismis tungkol sa kanya at kay Zero na sila ay nagdi-date, at kaya't hiningi ni Ozone ang tulong niya para pigilan si Zero sa pang-aasar ng ibang estudyante. Ngunit tinanggihan ito ni Mainom at umalis. Sa kabila ng mga pang-aalipusta, nagpatuloy si Mainom sa kanyang pag-aaral. Ngunit isang araw, natagpuan niya si Zero na inaapi ang kanyang kapatid na si Plawan. Nagsimula silang mag-away, at sa gitna ng laban, tinanggal ni Zero ang kahon sa ulo ni Mainom, itinago ito at nagulat sa kanyang tunay na itsura. Ngunit iniisip ni Mainom na iniinsulto lang siya ni Zero dahil sa sobrang ganda niya. Pagkatapos ng mga pangyayari, napagtanto ni Mainom na totoo pala ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanyang kagandahan. Naging bukas na siya sa mundo at sa kanyang sarili, at nagsimulang mabuhay ng may kumpiyansa. Muling nagpatuloy ang kanyang pag-aaral na wala ng kahon sa kanyang ulo. Ipinakita niya ang kanyang sariling totoong anyo at naging inspirasyon sa iba. Nagkaroon siya ng mga kaibigan, at sa tulong ng kanyang bagong mga kaibigan, natutunan niya na mahalin at tanggapin ang kanyang sarili. Sa wakas, natagpuan ni Mainom ang kanyang tunay na halaga at natutunan na ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili. Ipinakita niya sa lahat na ang kagandahan ay hindi lamang sa labas, kundi maging sa loob ng bawat isa. Ito ay naging simula ng kanyang bagong buhay na puno ng kumpiyansa at pagmamahal sa sarili.